With what happened during the hearing, it's one man's word against a system that, you know, we have confirmed that the PDEA leadership has confirmed is electronic. Diba yung PROMIS ba yun? Yung Lanza Records or Operations for MIS, yung IMS system nila, kung saan nakita nila na, naipakita nila na hindi pwedeng singitan. At may serialized yung number niya, sunod-sunod. So kumbaga, objective information yun. Ang sinabi ng isang may record ng credibility ay questionable, sabihin na lang natin, no? Isang dismissed PDEA agent. Marahil kitang-kita naman ng taong bayan kung sino ang dapat paniwalaan. Ay, hindi ko lang alam kung bakit yung kasama natin senador, yun ang gusto niyang paniwalaan, ano? Pero ako, siguro ito na yung ingay ng politika na dapat nating iwasan. Ako, para sa akin, no, nakakapagtaka din. Kasi nga, kung titingnan mo yung dalawang panig, isa po yung former agent ng PDEA na nagsasabi na totoo itong dokumentong ito, at ito naman, yung mismong PDEA na, yung mismong ahensya na nagsasabi na walang katotohanan yung dokumentong yan, peke yan, non-existent yung dokumento na yan. So, kanino ka po maniniwala, no? So, kung hindi ka maniniwala sa mismong ahensya, you're questioning the integrity of the whole institution and the whole agency itself. And that's something, coming from a former PNP chief po ang ating senator, it's something that he needs to, he needs to trust the agency. Okay, Lea, ito po, disgraced agent na. Bakit po tayo maniniwala sa sinasabi niya? And sa ngayong panahon na talaga, napakadaling mag-fabricate ng mga dokumento online. Even there's so much technology ngayon po, nakakatakot na nga po online ngayon eh. Dahil hindi natin alam kung anong paniniwalaan natin. Hindi, talagang kailangan nating suriin mabuti ang nakikita natin online dahil napakahirap na talaga makita kung ano yung totoo at ano yung hindi. So, ang dali pong i-fabricate ng ganung dokumento na hindi porket may punch-hole, may mga data doon, or may mga information doon na posible ay totoo. Hindi ibig sabihin totoo na kagad yung dokumentong yun. Eh mismo yung ahensya na po nagsasabi na hindi nga ito totoo. Bakit natin papaniwalaan ng ang mga taong dati namang may bahid sa kanilang history, may bahid na sa kanilang career? Diba? Bakit tayo maniniwala sa taong gano'n? Para sa akin po napakadaling i-distinguish kung sino po nagsasabi rin ng totoo at sino nagsasabi ng kasinungalingan. Thank you. If I may add lang. Sige, sir. If I may add, nakakalungkot lang no, minsan na ang ingay ng politika umabot na sa level ng ganito. Meron tayong presidente na napakasipag at mula nung umupo sa pwesto ay tuloy-tuloy ang kanyang pagtrabaho para may angat ng buhay ng ating mga kababayan. Pero merong ilan na talang patuloy na hindi napapagod rin na ibagsak pababa ang ating bansa. Sana hoy, pagmatsyag po ang ating mga kababayan, ang ating mga kapwa Pilipino, makita nila sino yung para sa ikabubuti natin at sino yung nag-iingay lang para sa mga pasarili ng pati.